Good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Ah, Maraming salamat at tumambay po kayo sa ating live podcast ngayong hapon. Ngayong araw, kamusta po kayo? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa how to find bookkeeping clients. Tama ba yung title? How to find bookkeeping clients. Yan yung pag-uusapan natin ngayon sa episode na to. At I formally welcome you everyone sa pag-join sa atin ngayon. At maraming salamat. Kung kayo po ay nagbabalak na papasok sa freelance bookkeeping na niche, syempre hindi naman po kayo magkakapera, hindi naman po kayo magiging sustainable pag wala kayong clients. After nyo malaman yung basic, after nyo malaman mag-build yung portfolio nyo, yung software, pag nalaman nyo na yung mga bagay na yon, kapag na-feel nyo na ready to deploy na kayo, syempre kailangan nating malaman kung paano humanap na ng client para maging sustainable na tayo at magkapera na tayo, which is yun naman yung isa sa mga goal natin as a freelance bookkeeper. Kaya tapusin niyo itong episode na to dahil dito ko i-share yung mga sarili kong experience patungkol sa matter na yan. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga po pala si Kyle. 4 years po ang experience ko sa freelance bookkeeping. Tumutulong po ako sa mga entrepreneur, tumutulong din po ako sa mga negosyante na gumawa at mag-design ng bookkeeping systems para may align yung back office at yung operations. Ngayon sa episode na 'to pag-uusapan natin kung paano humanap ng clients, no? How to find bookkeeping clients. Keeping clients. Yun yung pinaka-discussion natin sa episode na 'to. At before tayo magsimula, kikwentuhan ko muna kayo. Kikwentuhan ko kayo kung paano ko na-discover yung mga client ko, anong mga type of clients ko, at ikwentuhan ko kayo ng totoong-totoo. Ano, legit story. Before po ako naging freelance bookkeeper, ako po ay naging banana chip cooker. Ako po ay naging banana chip cooker at the same time, estudyante po ako. Nung graduate po ako ng senior high school, 2021, ay matagal po ang naging enrollment dun sa college kasi pandemic. So dun nagsimulang ma-adjust yung school cycle, 'di ba? Dati sa June 'yan, tapusan March. Ngayon kasi August na yung opening ng klase. So sa panahon na yun, sa August ako nagsimula. Nung graduate ako senior high school, mataas yung time na magpahinga. Sobrang taas ng pahinga, nagtrabaho ako. So ang una kong naging trabaho ay after kong graduate ng senior high school ay banana chip, wait, cooker. Anong spelling yan? Banana chip cooker po ang una kong naging trabaho. So, may malaking kawali, sobrang laking kawali. Hindi na yung kawali, parang malaking ano na yun, metal na yun. Tapos, napaka ano ng apoy, napakalaki, maraming mantika, mabigat na mga saging, bultuhan naming niluluto yan. Yun yung una kong naging trabaho. Pero nung senior high school ako po ay accounting and business management na strand. So, nung graduate ako ng senior high school at before ako naging banana chip cooker, may alam na ako sa accounting. May alam na ako sa mga accounting basics, accounting cycle, bank reconciliation, financial statements. Alam ko na yan. At sa subject na yan, sa accounting, nag-excel po ako. Nag-excel ako. At dahil nag-excel ako, paborito ko siyang subject. At dahil paborito ko siyang subject, sinabi ko na sa sarili ko na gusto ko nang magkatrabaho or gusto ko yung maging career ko in the future ay related sa accounting. Yun talaga yung pinakagusto ko. Yun yung pinaka-end goal. Kaso nga lang, dahil mahaba yung span ng ABM na pagka-graduate ko sa pasukan, nag ano muna ako, nagtrabaho muna ako full-time.
Dumating yung pasukan. Dahil ano pa nun, online classes, may dalawa kaming mode of learning na tinatawag kaming modular at online class. Ano yung modular? Ito yung self-paced learning. Yung online class hindi self-paced yan kasi meron kayong mga classes talaga. Yun yung naging setup ko dati nung nagtatrabaho pa lang ako as banana chip cooker. And then, ito yung pinili ko, modular, kasi nagtatrabaho pa ako sa banana chip cooker eh. Sa first term, kaya pa eh. O nga, parang nagre-review lang ako ng mga lessons nung ano pa ako, ABM pa ako. Pero nung first year, di ba, first year yan. Dalawang term kasi yan. First term and second term. Pagka second term na, nagbago na ng mga subject. Nag-upgrade na yung intensity. At napaka mahirap i-maintain at napaka-demanding ng energy at pag-aaral yung accounting. Kaya sa second term, kailangan kong pumili kung magiging estudyante ba ako or magiging employee. That time, kung magiging estudyante din naman ako, wala akong pantusto sa pag-aaral ko. So, I had to choose. Hindi ko mapagsabay kasi kailangan kong hindi ko na kayang i-maintain din yung pag-aaral ko kasi nagtatrabaho ako. Ano po 'to, nakakapagod na trabaho. More than 8 hours po ako nagtatrabaho niyan. So, ang ginawa ko, nag-drop ako at naging empleyado muna ako. Pero habang nasa employment ako, hindi ko after kong graduate sa senior high school, 'di ba, naging banana chip cooker ako. Kaya ang aga kong nagkaroon ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, government benefits at may mga ID na ako niyan. Ang aga kong mga nagka-ID dahil maaga ako sa corporate. Pero corporate diyan na ano, yung labor talaga. While nasa banana chip cooker ako na employment, hindi nawawala sa isip ko ang accounting. Nabanggit ko kanina na paborito ko talaga yung accounting na subject. Yan yung pinaka non-negotiable na subject na paborito ko. Seneryoso, binalewala ko lahat ng mga subject ng senior high school. Hindi ko masyadong sineryoso. Pero pag when it comes to accounting, dun ko ginagalingan. Kaya ang laki ng grade ko sa accounting kasi masaya akong ginagawa siya, passionate akong nagso-solve siya, passionate akong gawin siya na general term. Dex, sir, paano mag-join sa Discord? Check niyo lang po yung profile ko. Now, dahil hindi nawala sa isip ko na gusto ko talagang magkaroon ng accounting related na trabaho, dahil yun na yung sinabi ko sa sarili ko eh. Nung nag-ABM ako, sus, napakagaling ko sa accounting. Ito na ata yung career na gusto kong tahakin sa tanang buhay ko, sa moving forward ng buhay ko. So, yun yung sinabi ko sa sarili ko na accounting related na. Paano ko gagawin yan na banana chip cooker pa ako? Nag-drop pa ako ng BSA nung nag-college ako. At take note, kung gusto mo magtrabaho sa accounting department, kailangan may accounting degree ka. Kasi hindi siya simple na trabaho. Siya ay ano talaga, pang back office, administrative talaga siya at kailangan siya ng knowledge, kailangan siya ng degree, especially pag andito ka sa Pilipinas. Hindi ka magkakaroon ng trabaho diyan ng employment nang hindi ka related sa accounting related na degree, wala kang gano'n. 'Di ba, mahirap 'yun gawin. Kaya inisip-isip ko sa sarili ko, ABM graduate lang ako, nag-drop ako ng college, banana chip cooker ako. May chance pa ba na makamit ko yung pangarap ko na gusto ko lahat ng mga jobs ko moving forward ay accounting related? Napatanong ako sa sarili ko. Sabi ko parang wala na ata. Wala na ata akong pag-asa. Nagkataon may ganitong nangyari. Dahil 2021 yon, 2021 at pandemic, uso ang salitang work from home. Yung work from home na opportunity, dumami yan nung pandemic. At nung dumami na yan sa pandemic, naging sikat siya, maraming nagpo-post ng VA, General Virtual Assistant, Video Editor, at maraming skills. Nasikat tong word na to sa pandemic. Alam nyo ba kailan dumami yung pinaka-freelancer? Hindi ngayon. At hindi 3 years ago, exactly 5 years ago.
Exactly 4 years, 5 years ago pumatok yung freelancing kasi sumikat 'tong work from home opportunity. Parang naging ano siya, naging norm siya nung panahon ng pandemic. Yun yung nangyari. Now, sabi ko sa sarili ko, general virtual assistant, video editor, social media management, media buying, marami yan, 'di ba? Napatanong ko sa sarili ko, meron kayang work from home opportunity na related sa alam ko sa accounting? Meron kaya? Meron kayang work from home opportunity na related sa alam kong sa accounting? Sinearch ko. Sinearch ko kung meron bang work from opportunity na alam yung accounting. Eh, walang ibang lumalabas. Freelance, bookkeeper. Ito yung lumabas. Sabi ko, okay. So, may chance ako. Freelance bookkeeper. Pero, wait lang. May freelance bookkeeper na opportunity. Ang unang tanong ko agad sa sarili ko, kailangan ba ng degree para maging freelance bookkeeper? Yan yung una kong tanong agad sa sarili ko. Yan yung sunod na ni-research ko kasi when we say accounting, bookkeeping, it's not something na madaling trabaho. It's not something na nakukuha mo lang out of nowhere. Tinanong ko si Google kung pwede ba maging freelance bookkeeper ng walang accounting degree. Ang sagot ni Google ay, yes, you can be a freelance bookkeeper without accounting degree. Hindi mo kailangan ng accounting degree para maging freelance bookkeeper. Doon ako naliwanagan. At doon ko, yun yung turning point ko para maging freelance bookkeeper. Moving forward, nung naging banana chip cooker ako, nag-ano ako, nag-ipon ako para makabili ako ng QuickBooks Online for Accountants na course. Yung alam niyo yung accounting tapos gusto mag-aral ng QuickBooks Online para gusto maging work from home. Ang inavailan ko dati na ano na training agency ay VA Training PH. Yan, VA Training PH. Diyan ako nag-enroll dati. Tapos after 2 years ata or 1 year, nag-refresher ako sa Pro VA. So, nung sa Pro VA, naging TL din ako dyan. Meron ako certificate dyan. Nung sa batch ko. Now, tapos na yung storya. Nakapag-training na ako. Meron na akong ah, QuickBooks certification. Meron na rin akong knowledge sa accounting. At ready to deploy na ako para sa sarili ko. Ito yung unang naging challenge ko. Anong gagawin natin sa alam natin sa accounting? Anong gagawin natin sa alam natin sa software? Anong alam natin, anong sunod gawin natin pag meron na tayong experience, meron na tayong certifications. Ang pinakatotoong problema talaga is how to get a client. Akala ko, okay na ako na may QuickBooks Pro Advisor na ako. Akala ko okay na ako sa alam ko. Eh, hindi pala. Yung totoong palang problem, paano ako magkakakliyente? Eh, nag-resign na ako noon after ko na-receive yung 13th month ko sa pagiging banana chip cooker ko. Tapos, wala na akong pera. Nauubusan na. Tapos, hindi ko alam na hindi pala sapat yung QuickBooks na Pro Advisor para magkakliyente ka. Kaya dito ako medyo nagtagal. Na-receive ko yung QuickBooks certification ko December 31, 2021. Before nag-New Year. Nagka-client ako around February, mga third week. Ganon. Diyan ako nagka-client, third week February. So, 2 months akong natenga. 2 months akong, almost 2 months din akong walang client at walang pera. So, ang tanong dyan, anong ginawa ko nung January? Anong ginawa ko nung early February? Doon ko pinag-aralan ng matindi yung how to get client. Dami kong effort na ginawa niyan. Daily consume ng content, consume. How to
win interview, yan. Pinag-aralan ko yan. Nag-aral din ako ng sales, communication, kasi yung communication ko dati na ewan ko na lang talaga. Yung literal na napakatigas ng accent na hindi ko maintindihan, na hindi ko rin ma-express yung gusto kong sabihin in English. Kasi mahirap magsalita ng English, At bear in mind, mga ano pa ko, parang 20 pa ako nun or 19. Eh, yung English ko, hindi naman yun yung second language ko. Kahit na Tagalog, nahihirapan ako dati. Kaya pinag-aralan ko 'to. At while ginagawa ko 'to araw-araw, gumagawa ako ng content. Dati na akong content creator. Dati na akong content creator. Pag i-search niyo yung pangalan ko sa Google, Kyle Nelson Oma, lalabas dun yung YouTube channel ko. Tapos pag i-search niyo yung oldest na video, content yon about sa mga QuickBooks Online. Bakit ko ba ginagawa yung content dati? May isang purpose lang ako nun. Purpose to refresh my knowledge. Yun lang, hindi ko intensyong magkaroon ng portfolio, magkaroon ng credibility sa pangalan. Hindi ko intensyong may mag-subscribe, hindi ko intention yun. Ginawa ko yung YouTube channel ko na magturo ng about QuickBooks Online ng mga entries, hindi dahil gusto kong sumikat. Gusto ko lang ng refresher. Kasi kapag nagtuturo ka kasi ng something, nare-refresh ka rin na yung mga natututunan mo, kailangan mong i-review kung tama pa ba yung likot ng utak mo. So, yun yung nangyari sa akin. Habang nagde-daily consume ako ng content, pinag-aaralan ko kung how to get client, nagko-content din ako. At yung mga content na yun, sinishare ko sa Blue Up na community, sa LinkedIn, sinishare ko din sa, saan ba yun? Dito sa TikTok. Pero parang dinilit ko na ata yung luma kong TikTok account. Basta bino-broadcast ko lang, hindi dahil gusto kong sumikat, gusto ko lang magka-refresher, wala nga sa isip ko ang tumulong nun. Wala sa isip ko ang gusto kong makatulong sa mga gusto wala. Wala akong pake sa viewers dati. Wala talaga akong pake. Ang gusto ko lang ng refresher para di ko makalimutan yung pinag-aralan ko sa certification as training. Now, nagkataon ganito ang nangyari. Kaka-share ko sa mga sa Blue App, kaka-share ko ng mga videos ko do'n na galing naman sa YouTube dati, sa LinkedIn, madaming nagre-reach out. Sobrang daming nagre-reach out sa'kin. Anong tinatanong? Nagpapaturo. Kasi 4 years ago, ang pinaka nagtataka ako, basta related sa finance, hindi accounting, 'Pag related sa finance yung experience mo, kahit wala kang alam sa accounting, maha-hire ka kahit hindi mo alam yung QuickBooks, hindi mo alam yung accounting software. Kaya nung 4 years ago, maraming nagka-deletse-letse na mga na-hire na hindi alam yung QuickBooks Online. Eh, ako alam ko kasi bino-broadcast ko nga, nagpo-post nga ako about sa mga tutorial, Marami nagre-reach out, nagpapaturo, nagpapa-guide. Sabi ko, "Na-hire kayo niyan? Na-hire kayo niyan sa sitwasyon niyo na hindi niyo alam yung accounting, hindi niyo alam yung QuickBooks. Paano niyo klinos yan?" Dun ako unang nagtaka. Bakit kaya naha-hire sila? Eh, ako parang nahihirapan akong humanap ng client dahil ang unang sumbat sa'kin, wala kang experience, napakabata mo pa. Dahil walang experience, napakabata ko pa at wala pa akong degree. Yun yung laging sinasampal sa mukha ko everytime na ini-interview ako, within the span of the December 31 hanggang February 3rd week. Sabi ko, "Okey, para na lang din ma-refresh din yung isipan ko, sige turuan ko na lang din kayo." So, dati na akong nagtuturo, dati na akong nagse-share ng knowledge, dati na akong dun na ako na-practice na i-share kung ano yung nalalaman ko. Practice na ako dati, nagtuturo ako sa kanila. Now, dahil maraming nagre-reach out, accidentally nag-i-increase by time yung network and connection ko. Kung kilala niyo yan si Miss Marian Labonete, si Joe sino nga yun? Si Joey ito, yung
Joey D. Chiara CPA. Sumulat nito. Itong nasa likod. Ito. Kung kilala niyo yan sa, sa accounting space. Hindi ko yan sila nakilala dahil bumili ako ng mga courses nila. Nakilala ko yan sila dahil sa pagko-content ko. Dahil nag-engage kami. Dahil mga content creator kasi yan sila. So, diyan ko sila nakilala. Si Ma'am Melona Abilar. Kahit hindi ako sumali ng tribe, ang dami kong kilala sa tribe. Sa ano din, sa Shepherd Accounting, marami din akong kilala dyan. Hindi dahil sumali ako sa courses nila, dahil nagko-content ako. Yun yung nangyari sa akin. So, nag-increase yung connection at network ko. At dahil nangyari to through time, yung credibility ko tumataas. Kahit wala akong experience, kahit wala akong degree, accidentally nangyayaring tumataas yung credibility ko. Tumataas yung trust ratings ko. Kasi syempre, ikaw ba naman exposed na exposed sa sarili mo. Consistent kang nagpo-post, consistent kang maingay, kahit na wala kang experience, wala kang degree, pagkakatiwalaan ka kasi lagi kang lagi kang nasa front eh. So yun yung nangyari sa akin. Paano ko nga ba nakuha yung pinakaunang client ko? Ito yung nangyari. Same pa rin yung nangyari. May nag-reach out sa akin. Tapos, nagpapaturo. Working siya. Ang kwento ganito. Working siya. Finance related. Tapos, finance related, walang alam sa accounting, nagpapaturo sa akin ng accounting basic at QuickBooks Online. Kaya ko kasing mapaintindi sa kanya na kailangan niyang i-analyze muna yung every transaction before niya i-categorize. Ang nangyari kasi, wala siyang alam sa accounting. Wala siyang alam sa accounting software. So, ang nangyari, nagturo pa ako ng accounting pinaka-basic sa kanya. At saka, accounting software na QuickBooks Online na gamit ng kliyente niya. Ang nangyari, natagalan yung client. Sobrang natagalan. And then, hindi niya na kaya dahil month-end din, around February 3rd week, magma-month-end na, magiging busy na siya at hindi niya na ma-handle yung client. Ang nangyari ganito, sabi niya, Kyle, hindi ko na kaya. Sirit na ako, ibibigay ko na lang sa iyo yung client ko. Tapos, i-introduce na lang kita sa kanya at ipapaalam ko na lang na ikaw nagtuturo sa akin all this time. Sabi ko, wag, sayang yung client mo. Alam mo bang napakahirap humanap ng client ngayon? Tapos ibibigay mo lang kahit kanino-kanino. Hindi ko nga siya kilala personal eh. Nagpapaturo lang talaga siya dahil nagko-content ako. Sabi niya, ano na, final na yon. So, sabi ko, okay, pero sayang yan. Pagtsagaan mo na lang sana. Pero sabi niya, hindi, ibibigay ko yung client. So, after 2 days, hindi ako nag-expect Hindi ako nag-expect na bibigay niya talaga. Akala ko hindi siya seryoso. So, after 2 days, hiningan niya ako ng WhatsApp. Sabi niya, Kyle, i-reach out ka na daw ng client. So, nagtawag kami ng client. Walang ibang tanong sa akin, kaya ko ba yung trabaho? Kaya ko ba yung trabaho? Hindi. Sabi ko, yes. Yun lang naman ang kaya kong isagot doon eh. Hindi ko naman kayang diretsahang makipagdaldalan sa kanya ng English dati kasi talaga yung English ko napaka walang kwenta talaga. Kasi sabi ko sa client, yes, I can do the job and then you can count on me. Parang 1, 2, 3. Mga ganun yung English ko dati, mga sobrang talaga, wala pang kwenta. So, sabi niya, okay, you can start as soon as possible. Hindi ako hiningan ng resume, hindi ako hiningan ng hindi ako hiningan ng experience, ng degree, at hindi rin ako hiningan ng certifications. On the spot, na-hire ako. Yun yung pinaka-story ng una kong client. At dun nagsimula yung pinaka-core knowledge ko sa lahat ng application ko sa software ngayon at sa accounting. At yun yung isa sa mga storya kung paano ako nagka-client. Pero along the way, maraming paraan paano magka-client. At sa episode na to, maraming salamat dahil tumambay kayo. Malalaman nyo yung iba't ibang paraan paano magka-client. Okay? Tap nyo naman yung screen guys, tapos mag-comment din. Follow nyo ako. Huwag nyo kalimutang mag-follow, di ba? So, how to get a client?
Maraming paraan. Alam niyo bang isa sa mga isa sa mga struggle ko dati talaga yung yung ganitong problema. Pero before tayo mag-isip kung paano kumuha ng client, baka hindi malinaw sa'yo kung ano yung client na gusto mong pagtrabahuan. Kasi maraming type of client, hindi lang maraming niche, hindi lang maraming industry, hindi lang maraming software, but you have to think what kind of client are you willing to do. Baka hindi mo nga lang 'to narinig sa kung kanino man at baka sa'kin mo pa 'to narinig kasi na-realize ko na lang 'to along the way. At walang nagkukuwento nito about itong pinaka-specific subject na 'to. Ito yung mga type of client para sa'kin. Type of client para sa'kin. Number 1, direct. Number 1 'yan. Pangalawa, agencies or outsource. Pangatlo, magkakamukha ng direct pero from referral or network. Take note nyo lang yan. Yan yung mga type of client. Now, ito naman yung type of platform or type of saan mo makikita yung mga client. Saan mo sila pwedeng makita? Client. Makikita mo sila sa online platforms. So, yung mga online platforms, ito yung dito kayo tinuturuan talaga ng mga coaches nyo. May sinasabing Upwork, Fiverr, meron din tayong tinatawag na OLJ, tapos ano pa ba yung mga sikat? LinkedIn, yan. Binibigyan ko kayo ng idea. Pangalawa, actual website ng recruiter. At ang pangatlo, direct reach out. Pang-apat is from referral or community. Alam nyo ba yan dati? Alam nyo ba dati na may ganyan nag-e-exist? Honest answer. May type of client na direct agencies. At merong type of client na galing referral. Meron din tayong kung saan mahanap yung client, where to find client, where to find. Oh, parang iba. Where to find client. Pwede mo siyang mahanap sa online platforms, actual website, direct reach out, referral. At may panglima yan or kasama siya sa online platform, social medias. Pwede itong social media sa direct reach out. Yan. Maraming paraan. Maraming paraan kung saan hanapin yung client. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Bawat isang nakasulat dito sa type of client, sa where to find client, bawat mga nakasulat dito, iba-iba ang treatment sa kanila. Ano pong meaning na ano pong iba-ibang treatment sa kanila? May tinatawag kasi tayong mahabang episode 'to. May iba-ibang treatment sa kanila. Which is magbo-boils down siya sa two main na VA mindset. May dalawang main na VA mindset. Okay, balikan natin 'tong lahat ng list na 'to. Ang two main VA mindset, hindi nyo pa 'to narinig sa mga course creator, hindi nyo 'to makikita sa YouTube, hindi nyo 'to makikita sa lahat. Ako lang ang nakaimbento nito.
Two main VA mindset. Una, pinaka-common, employee type VA. Ano po meaning ng employee type VA? VA ka, independent contractor ka, pero empleyado kang kung magtrabaho. Empleyado ka kung mag-isip. Empleyado ka kung gumalaw. Walang mali doon kasi meron naman talagang client na naghahanap ng employee type. For example, yung mga VA na kailangang mag-report ng specific time. Kailangan mong mag-work ng 8 to 5 UST, PST, kailangan mong mag-time clock, kailangan mong mag-time in, kailangan mong may time tracker. Yun yung mga employee type VA. Eh, sinasabi mong hindi ka freelancer nun ah. Hindi ka VA ka nun kasi you are working in a virtual environment. Pero hindi ka freelancer nun kasi hindi ka free eh. You don't work on your own terms. You work on based on client's requirements. So employee type VA ka nun. Walang mali doon, pero hindi ka freelancer. Okay? Ano ba yung pangalawang type ng ano ba yung isang mindset sa pagiging VA? Yun yung consultant type VA. Ito na yung totoong freelancer. Ito na yung totoong freelancer. Yung nagbibigay ng advice, tapos nagbibigay ng problema yung client, tapos ikaw magsosolusyon. At kung magsosolusyon ka man doon, hindi ka magbe-base sa oras ng client mo. Ikaw ang magdidiskarte kung paano mo yung tatapusin. Magbibigay lang ng specification yung client, magbibigay lang ng deadline. Bibigay lang siya ng problema. Ikaw na bahala paano i-solve, ma-meet yung requirements at ma-meet yung deadline. Ito yung consultant type VA at ito yung totoong freelancer. Kapag employee type VA ka, wala kang karapatan na freelancer ang tawagin mo sa sarili mo. Pero, pwede mo pa rin tawagin yung sarili mo na VA. Okay? VA ka pa rin kasi you're working in... shoutout kay Miss Natalia. Okay? Tama po. Problem solver na resourceful yung consultant type na VA. Now, nasulat ko to sa libro ko. No, nasulat ko to sa libro ko tong two types of mindset ng isang VA. Employee type at consultant type. Bakit kailangan mo tong malaman ng mindset na to? Bakit importante siya? Kasi, ang itong mindset na to, ito yung magiging internal personality mo as a VA. Internal personality mo. What I mean ng internal personality mo? Ito yung parang magiging bipolar ka dito. Bakit? Kasi depende sa kung sino ang kaharap mo at para kanino siya humaharap, magsi-shift ka ng mindset. Magme-make sense yung sasabihin ko sa inyo. When I say direct client, hindi lahat ng direct client ay nahanap ng consultant type. May direct din na naghahanap ng employee type. Trabaho mo as a VA, ma-figure out kung ano ang kailangan niya. Kailangan niya ba ng empleyado para umalalay sa operations niya? O kailangan niya ng someone na mag-a-advise sa systems, magpo-provide ng solusyon, magpo-provide ng actual processes para maayos yung pinaka-business niya. Magkaiba yun. Magkaibang bagay yun. Kaya it's your job as a VA na madiscover mo, ano kayang kailangan ng direct client na to? Employee type na VA or consultant type? Kasi kapag nalaman mo kung anong kailangan niya, magbe-base ka na kung anong mindset or anong hat ang susuotin mo. Iba-iba kasing communication eh. Sabihin niyo mang ako yung nagloloko dito, pero iba-iba po ang communication nyo kung depende sa anong gamit nyo. Sabi ni Miss, I'm an employee VA and a freelancer as well. Iba-iba ang attitude talaga. Yes. Iba-iba kasi ang pag-communicate mo. Example, kapag yung direct client ay naghahanap ng employee type mindset o employee type VA, iba ang pagbenta mo sa sarili mo.
I am willing to work overtime, detail-oriented, and I am willing to be trained. Yung tipikal na attitude na kailangan mo, attitude na kailangan ng isang employer na nangangailangan ng empleyado. Employee type VA yan. Pero for example, nagganto yung client. Actually, I'm looking for someone na aayos ng accounting system ko because yung mga profit ko, mga losses ko, mga assets ko, net worth ng business ko, hindi ko na nata-track. And I need someone to set up an accounting system for me para lahat ng AR/AP, lahat ng mga transactions ay makikita ko real time at gusto ko yung kahit saan ako sa mundo na mo-monitor ko yung business ko. 'Pag alam mo na yon, consultant type ang dapat mong suotin na role mo, yung internal na pagsagot mo. Kasi yun ang sinabi ng client sa'yo, sinabihan ka na niya kailangan ng accounting system kasi hindi niya na nata-track yung mga transactions ng business niya. Tapos employee mindset ka, sasabihin mo, "Yes sir, I am willing to work overtime. I'm very detail-oriented. I am willing to work overtime and willing to be trained." Bobo ka nun, kalokohan yun. Ano yun, pinaka walang kwentang sagot yun. Pero anong tamang sagot dun? I-audit mo kung anong problema niya, solusyonan mo. Sir, alam ko kung anong solusyon sa problema mo niyan. Kailangan ma ma mare-report sa'yo on time ng mga empleyado mo yung mga reports na kailangan mo, malalaman mo yung cash flow mo, yung profit mo real time. Kahit na nasa bahay ka, kahit nakabakasyon ka, mamo-monitor mo pa rin yung business mo. Set-up-an lang natin ng cloud accounting software. Ako na magse-set up, i-handle ko na lang sa operations para encode na lang po yung mga empleyado niyo. Gano'n ka-basic. Pero bawal kang mag-employee mindset sa naghahanap ng consultant type na VA, 'di ba? So, ito yung magiging fundamental mindset niyo. At kung saan man kayo ilagay, kapag alam niyo na 'tong dalawa na 'to, solve na kayo. Hindi niyo pa 'to narinig sa kung kanino man. Kahit ako sa sarili ko, walang ni kanino man nagturo sa'kin ito. I learned it the very hard way. Sabihin niyo ako kung sino ba ang sino bang nagtuturo ng ganito? Wala, ako ang naglatag sa inyo niyan. At walang ni minsang content creator ang nakadiskubre ng ganito ka-simplified na explanation na kailangan palang may multiple hat na basta VA ka, hindi pala 'pag VA ka freelancer ka na agad, hindi. Malamang hindi. May tamang mindset at may tamang treatment sa lahat ng mga type of clients. Example, ito, agencies at outsourcing. Ang hinahanap niyan talaga usually, employee type. Kasi hindi mo puwedeng sabihan yung agencies na 'pag ikaw magpo-provide ng accounting software nila, ikaw mag-aayos ng systems nila at ng flow nila, hindi puwede. Kasi kung ang business naghahanap na lang ng outsourcing para sa tao, manpower services, hindi na naghahanap na mag-aayos ng sistema. Maghahanap na lang 'yon kung sino yung mag-ooperate ng actual system and processes na nagawa na nila sa business nila. Employee type ang hanap nila at hindi ka puwedeng maging pabida-bida do'n. Kasi magiging walang pabida-bida ka lang do'n sa interview na 'yon. So, based sa kung sino ang kaharap mo, based sa kung ano ang problema ng kliyente, based sa kung ano ang actual need, dito ka magbe-base sa actual na mindset. So, paano nga ba how to get a client? Binigay ko na lahat yung mga possible na client category na puwede niyong ma-encounter. It's a matter na lang on how you present this. Iba ang portfolio ng employee type, iba ang portfolio ng consultant type. Iba ang resume ng employee type, ibang resume ng consultant type. At ibang magsalita ang employee type at ibang magsalita ang consultant type. Kasi kapag consultant type ka, parang entrepreneur ka niyan. You identify the gap between the problem and the opportunity na masusolve mo para sa kliyente mo. Pag employee type ka, you're willing to offer your time, your knowledge, and your resources. Ay, hindi resources, time and knowledge lang. And yung ano mo, yung mga equipment mo. Pero sa consultant type, you are the one figuring out at ikaw mismo outsource ng pinaka-solusyon para sa kliyente mo. Sabi ni Miss
Yung isang client nagra-rant ng problem niya, yung isang client nag-uutos na ganito dapat gawin. Gano'n pa lang na statement, napaka-useful ng ganitong statement na 'to. Alam niyo ba napakatagal ko 'tong na-realize. Kasi wala kasing nagtuturo. Walang nagbibigay sa'kin ng guidance kung nag-e-exist ba 'tong ganito. Kasi 'pag sabihin nating kanina nakwento ko na how to, interview tips, yung tawag nito, interview tips, tapos ano pa yung mga iba, interview tips, tapos yung how to make sales, how to market yourself. Yun, pinag-aralan ko yun dati nung nagsisimula pa lang ako. At lagi kong naririnig na advice nila gan'to, dapat you are the consultant or you are someone, the service provider for the client. So, dapat kung haharap ka sa isang discovery call, dapat doktor ka daw. Dapat doktor ka at sila yung pasyente. Magda-diagnose ka kung ano talaga yung totoong problema at mag-a-advice ka kung ano yung solusyon sa problema niya. Mali at kulang. Kaya ang tagal kong na-realize yan kasi yan yung mga ano nila, yan yung mga sinasabi nila palagi. Mali. Somehow tama, pero mali. Kasi depende nga sa kaharap mo ang magiging treatment. Hindi ka puwedeng maging doktor sa isang someone na alam niya na kung sinong iha-hire niyang nurse. Hindi mo kailangan maging doktor sa alam niya na kung anong type of nurse ang gusto niyang makatrabaho kasi alam niya doktor din siya. Negosyo siyang may process, negosyo siyang innovative na kailangan niya lang ng tao. Hindi niya kailangan ng problem solver. Isaulo niyo 'tong dalawang mindset na 'to. How to get clients, madali 'yan. Alam niyo kung bakit hindi kayo nai-interview? Alam niyo kung nagfi-fail kayo sa interview? Kasi naguguluhan kayo sa dalawa na 'to. At yung mga resume niyo at yung mga portfolio niyo, kailangan niyo ring i-adjust based dito. Ang pagiging VA hindi pangtamad 'to. If you want to get a client, you should know and you'll be able to identify anong klaseng kliyente 'yan, anong hinahanap niya. Huwag mo munang tanungin yung problema. Magkaroon ka ng gut, 'no, magkaroon ka ng tanungin mo, questionin mo kung anong talagang kailangan niya, empleyado o magsosolusyon ng problema niya. Yun lang. Hindi puwedeng maging dalawa, hindi puwedeng maging sabay. Ayos? So, gano'n humanap ng client. Nabigay ko na sa inyo yung list kung saan puwede hanapin. Ang tatrabahuin niyo dapat is yung 2 main VA mindset. At yun yung episode natin ngayong hapon. Palakpakan naman, para naman kayong walang natutunan diyan. Mag-follow kayo. Comment make sense kung nagme-make sense sa inyo yung pagtambay niyo dito. Comment make sense kung make sense yung sinasabi ko. Oh, thank you Hernie. Sabi ni My Love, make sense daw. Thank you po. Si Ma'am My Love lang po ba ang nagme-make sense? Really makes sense. Talaga. At walang ibang nagtuturo niyan, ako pa lang. At I formally close this episode. Maraming salamat sa inyong pagtambay at tayo muna mag-pray. Lord Jesus, napakaraming salamat Lord sa napakagandang hapon na binigay niyo sa bawat isa. Maraming salamat Lord, pinapasalamatan ka namin. Salamat Lord sa gift of life, salamat Lord sa lakas, sa knowledge and wisdom, and sa courage, at sa privilege na makapag-share ng mga aking nalalaman at sariling experience. Lord, I pray na tulungan niyo po kami magpakumbaba sa aming mga sarili. Tulungan niyo po kami Lord na i-remind kami na kailangan namin ng bawat isa, na hindi namin kaya lahat ng bagay ng mag-isa lang. At kailangan namin ng bawat isa at kailangan namin kayo, naming Diyos. Lord, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan, sinasadya man o hindi. Maraming salamat Lord sa kaligtasan, maraming salamat Lord sa grasya.
sa grasya na ibinigay niyo sa amin kahit na hindi namin deserve, eh, binigay niyo pa rin sa amin. Lord, I pray sa lahat ng mga VA, aspiring VA, Lord, na nasa discovery phase pa lang, Lord, at nag-aaral pa lang paano maging VA. I pray, Lord, na ikaw magbigay sa kanila at mag-sustain sa kanila ng kanilang knowledge and wisdom na kailangan para maging equipped sila. At sa mga equipped naman na, Lord, at ready to deploy na, Lord, sa operations, mga ready na magka-client, I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng opportunity para matulungan nila yung mga sarili, kanilang mga pamilya. Meron po silang pangkabuhayan, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa courage, sa privilege na binigay mo sa bawat isa. At maraming salamat, Lord, sa learning at sa community. Maraming salamat, Lord, sa buhay na may Diyos, sa buhay na may pangarap, sa buhay na nagkakaisa at mamahalan, Lord Jesus. Lord, all these things we ask and we offer it wholeheartedly. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan naman. Napakabangis ng ating naging episode ngayon.